May bagong strategiya ngayon ang administrasyon ni BBM, na kung saan lahat ng mga secretary ng cabinet ay sinabihan niya na mag-courtesy resignation. Dahil ito sa mga kapalpakan ng kanyang administrasyon, na kunyari gusto niya itong linisin. Tingnan ninyo ang mga secretary na kanyang pinagre-resign. Pero ang estratehiyang ito ni BBM ay makatulong kaya upang umangat ang kanyang trust rating. Dahil ang ginawa ngayon ni BBM ay dahil sobrang bumagsak ang kanyang trust rating. Kaya nagdesisyon siyang balasahin ang kanyang gabinete at napatunayan pa nito nang matapos ang eleksyon. Dahil iilan lang sa mga senador ng kanyang administrasyon ang nanalo. Kahit pa ginawa niyang 20 ang kilo ng bigas, pero sa iilang lugar lamang, na kung saan pinukusa niya ang Cebu sa 20 kilo na bigas pero napahiya lang siya dahil ang manok niya sa pagkagobernador na si Gwen Garcia ay natalo against Pambari Quatro, Pamalasilagan, ng PDP laban ni PRDD. Ibig lang sabihin nito, na ang isinisigaw ng taong bayan ay Duterte pa din. Dahil natalo ang incumbent sa baguhan lamang. Ngayon pakinggan natin ang press conference ni Claire Castro tungkol sa utos ni PBBM na mag-courtesy resignation ang lahat ng mga secretaries. It's time to realign government with the people's expectations. President Ferdinand R. Marcos Jr. has called for the courtesy resignation of all cabinet secretaries in a decisive move to recalibrate his administration following the results of the recent elections. This is not business as usual, the President said. The people have spoken and they have expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. The request for courtesy resignations is aimed at giving the President the elbow room to evaluate the performance of each department and determine who will continue to serve in line with his administration's recalibrated priorities. This is not about personalities, it's about performance, alignment, and urgency. Those who have delivered and continue to deliver will be recognized. But we cannot afford to be complacent. The time for comfort zones is over. This step marks a clear transition from the early phase of governance to a more focused and performance-driven approach. The President emphasized that while many have served with dedication and professionalism, the evolving needs of the country require a renewed alignment, faster execution, and a results-first mindset. Government services will remain uninterrupted during this transition, and the President reiterated that stability, continuity, and meritocracy will guide the formation of his leadership team moving forward. With this bold reset, the Marcos administration signals a new phase, sharper, faster, and fully focused on the people's most pressing needs. So, hindi na po siguro natin ikakagulat ang pagtawag po ng courtesy resignation ng Pangulo sa kanyang mga cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies, and presidential advisors and assistants. Handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. First question, Crisel Insigne, IBC 13. Hello po, Yusek. How this courtesy call will affect the ongoing projects and programs of the administration po?
Maliwanag din po ang sinabi ng Pangulo, hindi po maaapektuhan kung ano po ang pending at existing projects habang ito ay may transition. At tuloy-tuloy lamang po ang pagtatrabaho ng mga cabinet secretaries at ng mga tao sa gobyerno. At mas maganda po itong mapakita rin ng ating mga heads of agencies, cabinet secretaries, na sila ay naaayon sa goal ng Pangulo. Ipakita nila na sila ay dapat na matantili bilang parte ng administrasyon ng ating Pangulo. Sabi nga natin, walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon. Walang puwang ang tamad pero parang mayroon puwang ang mga taong hindi na sinusunod ang Philippine Constitution. Dahil matapos ang panawagan ni PBBM na mag-courtesy resignation ang lahat na gabinete secretaries pero iilan lang ang pinirmahan ni PBBM upang tuluyan na magbitiw ang mga nasabing secretaries. Pero ang mga dapat sana pinirmahan ni PBBM ang courtesy resignation ay sila Remulla ang SOG at ang kapatid na SILG. Bakit dahil ang daming kumukwestiyon sa kanilang ginawang pag-aresto kay FPRRD na nilabag daw ang isinasaad sa ating konstitusyon? Lalo na itong si General Torre, na sa kabila ng kakaibang pag-aresto sa halip sunod-sunod pa na na-promote dahil ginawa pa itong si General Torre na PNP chief. Ipinapakita lang dito na hindi seryoso ang BBM administration na linisin ang kanyang mga gabinete. Kasi nga naman kung tatanggalin ni PBBM ang mga taong ito baka mayroon sila mga hidden agenda kaya hindi pwede na matanggal baka bumaliktad ang mga ito. Kaya nanatili sila sa pwesto. Aminado pala ang Pangulo sa kakulangan ng kanyang administrasyon. Pero ang mga pinirmahan niya sa nag-submit ng courtesy resignation ay yung mga secretaries na hindi naman malaki ang issue. Tulad na lang ni Arnel Ignacio na OWA Administrator. Nagpakita na sa publiko si dating OWA Administrator Arnel Ignacio isang linggo matapos siyang masibak sa pwesto. Sinagot niya ang ilang aligasyon kaugnay sa maanumalyang manong pagbili ng 1.4 billion pesos na property ng ahensya. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, ano naging pahayag ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio? Sa katatapos nga lang na press conference ni dating OWA Chief Arnel Ignacio, sinabi niya na walang katotohanan yung mga aligasyon na pumutok noong isang linggo dahil aniya yung controversial na 1.4 billion peso land deal ay dumaan naman doon sa technical working group ng kanilang ahensya. Isa pa sa kanyang mga pinunto ay yung pagkadismaya niya dito nga sa nangyari na ito dahil hindi na raw matutuloy yung proyekto na dapat sana ay sa kapakanan naman ng mga OFW. Kaya ngayon, ang kanyang focus ay bukod dun sa kaso ay yung sitwasyon naman ng mga OFW na sana itatayuan nga noong halfway house o nung dormitory na malapit doon sa NAIA Terminal 1. Gigi, sa mga nakalipas na araw ay binigyan rin tayo ng eksklusibong dokumento ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio tungkol naman doon sa isa pang aligasyon doon sa lupa na yon na hindi siya pwedeng tayuan ng ganong establishmento. Sabi ng CAAP ay binigyan nila ng assessment itong OWA noong nakaraang taon at sinasabi na dapat ay 49 meters or below doon yung itatayong establishmento. So technically sinabi sa atin ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio na ayun din naman yung susundin nila sakaling ang magtuloy-tuloy itong proyekto. At sa ngayon, Jiggy, exclusive, makakasama natin no si dating OWA Administrator Arnel Ignacio at may mensahe siya para sa mga OFW. Maraming salamat, Rainiel. Hindi na ako magsasalita tungkol sa ibang technical na bagay. Ang aking mensahe na lang ay para sa aking pinagsisilbihan ng mga OFWs. Ang tanging nararamdaman ko, namimiss ko yung mga kakulutan nyo, yung mga kwento ninyo, may kwenta o wala. Tayo lagi nagkakasama. Ginawa ko lamang ang lahat ng ginawa ko dahil kaparte na kayo ng aking pamilya. Kayo na itinuring kong nanay, tatay, ate, pinsan, lahat na. At yung pagsisilbi ko sa inyo, hindi ko lamang yan ginawa dahil yan na inutos sa akin ng ating Pangulo. Kung hindi, kaparte na yan ng buhay ko na asikasuhin kayo. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon na binigay niyo sa aking pagtitiwala. Maraming beses tayo nagkakasama, nagtatawanan, nag-iiyakan. Napakaraming nangyari. Mamimiss ko kayo. Sana lang nabigyan ako ng pagkakataon. At kung sakali mang wala na ako, sana maituloy ang proyekto na para sa inyo. Para sa inyo yan.
Paraiso yan para sa inyo. Sana matuloy. Para sa inyo. Sa lahat ng proyektong ginawa ko, kayong nasa isip ko, na ginawa ng pamahalaan para sa inyo. Sana matuloy. Sana nga matuloy dahil ang lupang iyan na binili ng OWA sa pangalan naman ng Republika ng Pilipinas ay pagtatayuan sana ng half house or pansamantalang bahay ng mga OFW na aalis at mga bumabalik para hindi na mangungupahan sa mga hotel para makatipid. Napakasayang din ang pera na ibabayad sa upo na sa kanya-kanya na lamang pamilya elalaan. Mga DH sana, at OFW at kanilang mga pamilya ang makikinabang sa gagawin sanang project ni OWA Administrator Arnel Ignacio. Na tulad ko may kapatid ako na OFW, at kapag umuwi siya ay nag-hotel muna para magpahinga. So lahat sana tayo ay makikinabang sa gagawin project ni OWA Administrator Arnel Ignacio. Kaya siya bumili ng lupa upang pagtayuan ito.